maituturing ko na success itong pag-aalaga ko ng hito, itong pond ko na to. Kasi tingnan nyo, napakalalaki sila. So malamang dito meron na nagtitimbang dito ng 3/4 per piece. Although medyo nag-exceed ako ng panahon, pero kung makikita nyo, napakalalaki na. O, tingnan mga paps, ganyang kalalaki. Eto. So, successful itong pond ko na to. Kalalaki siya, sobra. Yun. Ganyan na kalalaki paps. Mga hito natin. Kung ano yung laki ng braso ko, siya din laki ng hito natin. Ah, di ba? So kailangan ko nang ilipat dito sa pond natin, sa kabila ito. Ilipat ko na sila dito. Meron nang nauna na inilipat natin diyan sa kabila sa square pond, yung 50 pieces. So lahat naman ng ito, diyan pa rin natin ilalagay lahat. So hindi tayo magbebenta. Prepare ko kasi to 3 days from now, darating yung order ko aling Isabela. Dito ko rin ilalagay yung tilapia. So magtatry ako ngayon dito ng tilapia kung pwede. Sabi ng supplier ko, medyo hesitant siya. Medyo ayaw sana niya akong bigyan ng tilapia. Kasi sa mga naranasan nila, hindi gaano daw lumalaki yung tilapia sa concrete pond. Pero syempre mapilit ako, makulit ako eh. At tatry ko muna 250 pieces sa concrete pond na to. Tingnan ko kung lalaki yung tilapia natin. So pakaabangan natin yan guys. 3 days later. Liliit pala, no? Ano? Mas di mo makita. Wala, parang ang lalaki dito sana, sa camera. Sasangal natin siya hanggang mag-brown ng kaunti. Para sa ating tilapia fingerlings kasi maliliit pa sila. Hindi pa kaya yung pre-starter. Kaya substitute ng fry mash, pag wala, ito papakain natin. Sinangag na harina. Ayan ang kulay. Oh. Brownish na siya. Graduation day. Salukuyan tayong nagde-drain ng ating pond para mag-dispose na tayo. Dati ito 200 pieces ang naandi dito na malalaki. Ang mga alaga natin na nandito ay 10 months old. Ito mga paps, huhuli na tayo ng ating pambenta sa araw na to. So ang strategy natin, konti lang yung kukunin ko, di-display ko doon sa harap ng bahay. Kung sino yung makakita, siya yung makakabili. So ang benta natin ngayon dito ay 150 per kilo. Yun yung retail price na natin. May konting tubig, hindi ko siya iniga kasi hindi naman 100% na kukunin ko na sila. Paunti-unti lang kuha ko dito. Pag may bumili sa ako manguhuli. Pero so far ngayon, hindi ako nag-market. I-try ko lang na i-display doon sa harapan kung merong bumili. Nahito na natin to, talagang matured na sila, 10 months old. Over-age na sila. Pero, kaya sinabi ko, ganun talaga sa concrete pond, medyo mas matagal. Kaya, magbebenta na tayo para may pambili naman tayo ng patuka. Ayan mga paps, wala na tayong pili dito kasi
For sale lahat ng sizes dito. So, ito muna yung ibenta natin. A many fish. Yes, so big. Ah. 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 Oh! Gayang ka na boy. Kita, malmuskat ta. Ala. Oh. Walang tatakas, walang tatakas. Nakita na yun. Ito mga paps, yung i-consider natin na mahalaga sa pag-aalaga ng hito ay kailangan makita natin yung ating market. Diyan madedetermine yung presyohan mo o kaya kumakain ba ng hito yung mga tao sa lugar nyo. Yan yung mga factor na titingnan natin. Baka mamaya alaga ka ng hito, wala namang bumibili. So makikita natin ngayon dito kung dito sa harap ng aking bahay merong bibili. 2 weeks later. Wow. 690 grams. Wow, it's a big one. Di ba? Ganito ang malaki. Oh. Ay, Feliciano ka. Ano? Umiiyak ka daw eh, sabi ni Marisa dun sa palay mo. Oh, Ano, huwag mo ngamin! kunin na natin yung haba. Sa uka, sa ugayam, naka-video ka. Oh, naalala yung ulo nan. Oh. So ito mga paps, para mas malaki yung kikitain natin, ibebenta lang natin ito dito sa mga kapitbahay natin per kilo. So kahapon nakabenta na ako dito ng 4 kilos. Bali, ang size sa mga binibenta natin, meron dyan 3:1, 2:1, 2 kilo, 3 piraso. So ganyan yung mga sizes ngayon nung for sale natin. Ito. Ganito yung ginagawa natin na harvest. Pagka meron lang bibili, saka tayo tatako dito. Para at least kumita naman tayo. Kasi hindi gaano madami to. Ito 200 pieces lang naman to. So kung nakabenta ako ngayon ng 8 kilos, ang nabawas na sa ating mga hito dito, almost 30 pieces na siguro. Mga kabuto, mag-subscribe na kayo sa channel ko.